Napakamapagpalang buhay po sa ating lahat mga ka-journey. Muli live na naman po tayo sa ating official Facebook page, Journey to True Religion. Ngayon po ay araw ng Biyernes sa taong 2024 sa buwan ng Abril, na kung saan nitong ating pag-uusapan ngayon ay para sa amin ang napakahalaga na maibahagi namin ito sa lahat ng mga simbahan, hindi lang sa ating bansa kundi sa buong daigdig. Kaya kami po'y lubos na nagpapasalamat sa lahat ng mga ka-journey na laging tumatangkilik nitong ating programa, sapagkat ay ang mga kaibayo nating simbahan na hindi pa nakakaalam patungkol sa mabuting balitang ito sa kaharian ng ating Panginoon ay mapag-alaman nila ang isang uri ng katotohanan patungkol sa paksang ating pag-uusapan. Subalit, bago po tayo dadako sa paksang ating tatalakayin, tayo po ay manalangin muna. Ulaya po gumulan namigsansal sa langit buog lupa, digdiyon sakit gunganan balaan mabuginala batano binawad no namin lusaran sa glumbangan mindala na ang sag limpatagan nagulay nagdiwata ringgas na tagalilong manangi amik pasaylo maganjurat pasasibo burita iksayat ni talo sayapat na ni umbaba busagatab nami baal nami tamani nilambuan pasasibuan damiron pasasingaran damiron narito kay ni panampat rito sa gulay nga magbayad matanggasi naniglapintad. Okay mga ka-journey, muli ito po ang inyong lingkod sa Iglesyang ang Hinirang na Bayan at Naipanumbalik. Ang muli ninyong makakasama sa ating live stream. Kaya ang lahat ng mga pagpupuri ay mapapas sa ating Panginoon sa pamamagitan na ng kanyang bagong pangalan, ng ating mahal na punong ministro, Santo Papa Paulino Ungkuy Zamora Agapay. Ang paksang ating tatalakayin ngayon mga ka-journey ay patungkol po sa bautismo ng Espiritu Santo. Minsan natanalakay na po natin dito ang paksang ito, at ngayon po ay muli nating babalikan sapagkat nitong mga huling mga araw napakahalaga na mapag-alamahan ng lahat ng mga simbahan ang patungkol sa katotohanan ito, sapagkat ang nais talaga ng ating mahal na Panginoon ay magkakaroon tayo ng pagkakaisa sa isang uri ng bautismo ayon sa kanyang kalooban. Subalit, bago pa man tayo magumpisa ay nais mo naming ipaalam muli at ipaalala sa mga ka-journey natin na dito sa ating live stream ay mayroon po tayong papremyo na kung saan mayroong 6 na magwawagi. Napakadali at napakasimple lang po ng inyong gagawin, sapagkat hihintayin nyo lang po ang mga minuto na kung saan amin pong ibibigay sa inyo ang isang tanong. At sa pagbigay namin ng isang tanong, kayo po ang siyang magbigay sa amin ng wastong sagot. Isama na rin po ninyo ang inyong buong pangalan.
Paalala lang po sa mga sasali sa ating papremyo, tiyakin lang po ninyo na ang pangalang inyong gagamitin ay mayroon po kayong balidong ID. At nang sa ganon ay madali ninyong makuha ang inyong mapanalunan through money transfer at hindi kayo mahirapan. Maging ang magpapadala ng perang inyong mapanalunan ay hindi rin mahihirapan. Ang numero na inyong mapapadalhan sa inyong tamang sagot ay ang numero 0909 5642-497. Ulitin ko po, 0909-5642-497. Ang mga mananalo po ay aming i-anunsyo sa aming Religious Block Time sa RPN DXKD Dipolog City. Yan po ay araw ng Sabado at Linggo. Pilit lang po sa araw na yan. Kung hindi nyo mapakinggan sa araw ng Sabado na aming ina-anunsyo, pwede niyong pakinggan sa araw ng Linggo. Mag-umpisa po ang ating program, Religious Block Time sa Radio Network Station RPN DXKD Dipolog City, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. At para naman po sa tamang sagot, amin po yung i-anunsyo dito pa rin po sa ating live stream Journey to True Religion. At nung nakaraang linggo, para sa ating pang 21 tanong, the Book of Islamic Religion Code, the correct answer is a Quran. Yan po ang tamang sagot. Ulitin ko po sa ating tanong nung nakarang linggo, patungkol sa pang 21 tanong, the Book of Islamic Religion Code, the Quran. Quran ang siyang tamang sagot, mga ka-journey. At mamaya, abangan nyo po ang ating pang 22 tanong, mga ka-journey. At maliban sa ating papremyo, itong ating live stream, bukas po kami sa sino mang simbahang gusto makipagtalakayan sa amin ng taus-puso batay sa mga paksa na amin ang naibahagi at napakinggan nyo na rin po. Ang numero na inyong mapapadalhan ay ang numero 0938-1400669. Ulitin ko po, para sa mga simbahang gustong makipagtalakayan sa amin ng taus-puso, mangyari lang na tumawag kayo sa 0938-1400669. Wala po kayong dapat ikabahala sa ating programa sapagkat dito po ay walang diskriminasyon. Pinagsisipkapan po namin i-apply sa aming sarili ang katuruan ng ating Panginoon sa kanyang bagong pangalan, Santo Papa Paulino Ungkoy Zamora Agapay. Ang kayo'y pakinggan namin habang kayo'y nagsasalita. Ang hiling lang din namin, nawa din sana ay habang kami magsasalita, pakinggan din nyo naman kami. Kung ano ang inyong tanong o komento, ay bawat isa sa atin ay kailangan lang makinig bago magsalita. Patapusin muna natin ang nagsasalita bago tayo magsalita, mga ka-journey. Pwede rin nabigyan namin kayo ng iilang minuto para naman makapagpahayag din kayo sa inyong mga aral sa loob ng inyong simbahang kinaaniban. Ang mahalaga lang ay sa ating mga paksang tatalakayin o pag-usapan ay mabigyan tayo ng linaw, at hindi lang tayong nag-uusap ang siyang mabigyang linaw, kundi pati na rin po itong mga ka-journey natin na laging sumusubaybay. Mabigyan sila ng linaw at liwanag patungkol sa mga paksang ating pag-uusapan. At isa sa mga napakagandang spiritual advice ng isa sa mga Doctor of Philosophy and Theologian, Dr. Frank Turek Anya, just follow the evidence where it leads. Kaya sa paksang ating tatalakayin, mga verso na ating gagamitin, ano man ang wastong interpretasyon at aplikasyon nito na wasanay ating tanggapin at sundin. At nang sa ganun tayo ay magkakaroon ng pagkakaisa ayon sa kasiyahan at kalooban ng ating mahal na Panginoon, mga ka-journey. At ngayon, dito na po tayo sa paksang ating tatalakayin. Ang paksang ito ay patungkol po sa bautismo ng Espiritu Santo, na kung saan napakahalaga na maibahagi namin ito sa inyo sapagkat ito yung isa sa mga kalooban ng ating Panginoon na tayo ay magkakaisa sa isang uri ng bautismo na siya ring
magbabautismo sa atin ng personal. Ang tanong ngayon, ano po ba itong bautismo ng Espiritu Santo? Ang bautismo ng Espiritu Santo ay isang sagrado at espesyal na bautismo na siyang ibabautismo personal ng Diyos sa kanyang mga hinirang na kanyang pinili at ginawang mga saksi. Kung atin pong babasahin ang San Juan 1:33-34, ganito po ang ating malinaw na mabasa, mga ka-journey. Sabi dito, at siya hindi ko nakilala, datapwat ang nagsugo sa akin upang bumautismo. Sa tubig ay siyang nagsabi sa akin, ang makita mong babaan ng Espiritu at manahan sa kanya ay siya nga ang bumabautismo sa Espiritu Santo. 34. At aking nakita at pinatotohanan kong ito ang anak ng Diyos. So itong bautismo ng Espiritu Santo batay sa San Juan 1:33-34 ay isang uri at napaka-espesyal na bautismo na siyang ibabautismo personal ng bugtong na anak ng Diyos, mga ka-journey. At kung babasahin naman po natin ang Marcos 1:7-8, ganito po ang ating malinaw na mabasa, mga ka-journey. Marcos 1:7-8. Sabi dito, at siya'y nangaral na nagsasabi, sumunod sa hulihan ko, ang lalong makapangyarihan kaysa akin. Ang nagsasalita po nito ay si Juan Bautista. Hindi ako karapat-dapat yumukod at kumalag ng tali ng kanyang mga pangyapak. 8. Binabautismuhan ko kayo sa tubig, datapwat kayo'y babautismuhan niya sa Espiritu Santo. At para po sa karagdagan sa Gawa 1:5-8, ganito po ang ating malinaw na mabasa. Sa Gawa 1:5-8, sabi dito, sapagkat tunay na si Juan ay nagbautismo ng tubig, datapwat kayo'y babautismuhan sa Espiritu Santo na di na malalaunan pa. So batay sa pahayag na ito, sa unang siglo, inihayag na hindi na tatagal pa o hindi na malalaunan pa ang mga hirang na alagad ng Panginoon ay babautismuhan po ng Espiritu Santo. At sa 8, datapwat tanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Hudiya at Samaria at hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. So pagkatanggap ng Espiritu Santo na siyang ibabautismo ng Diyos sa kanyang mga hirang na alagad, ang isa sa mga pinakalayunin nito ay upang maging kanyang mga saksi, mga ka-journey. Sapagkat kung uulitin po natin sa pagbasa ang talata sa 1:8 ng Gawa, datapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Hudiya at Samaria at hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. So, pagkatapos po pala matanggap ng Espiritu Santo ng kanyang mga hirang na alagad, sila'y kanyang magiging saksi, mga ka-journey. At isa sa halimbawa nga po nito, ginawa po mismo ng bugtong na anak ng Diyos sa Juan 20:22. Ganito po ang ating malinaw na mabasa, mga ka-journey. Juan 20:22. Sabi dito, at nang masabi niya ito, sila'y hininghan niya at sa kanila'y sinabi, at tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. So ito po yung mga kaganapan na isang pahayag na ating binasa na talagang
ginawa mismo ng bugtong na anak ng Diyos na siya yung personal na bumautismo ng Espiritu Santo sa kanyang mga hirang na alagad. At tanong ngayon, ano po ba itong Espiritu Santo? Ang Espiritu Santo ay isang uri ng tatak o marka para po sa kasiguruhan sa pagka at tubos ng mga hirang sa araw ng paghuhukom. Kung atin pong babasahin ang Efeso 1:3 at 1:13-14, ganito po ang ating malinaw na mabasa, mga ka-journey. Efeso 1:13 hanggang 14. Sabi dito, "Nasa kanya'y kayo rin naman pagkarinig ng aral ng katotohanan ng Ebanghelyo ng inyong kaligtasan, na sa kanya rin naman mula ng kayo'y magsisampalataya ay kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako." 14. "Na siyang patutuo sa ating mana hanggang sa ikatutubos ng sariling pag-aari ng Diyos sa ikapupuri ng kanyang kaluwalhatian." So batay sa pahayag na ito, mga ka-journey, Efeso 1:13-14, ang Espiritu Santo ay isang uri ng tatak para po sa araw ng paghukom na tayo o ang kanyang mga hirang ay kanya ng tinubos, mga ka-journey, at sariling kanyang pag-aari. At kung atin pong babasahin sa Efeso 4:30, ganito po ang ating malinaw na mabasa. Sa Efeso 4:30, "At huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos, na sa kanya kayo'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos." So dito po'y napakahalaga nitong Espiritu Santo na siyang ibabautismo ng Panginoon sa atin, sapagkat ito po yung tatak para sa araw ng ating pagkatubos, mga ka-journey. Ngayon, kung atin din pong babasahin ang Juan 16:8-13 patungkol pa rin po sa Espiritu Santo, ganito po ang ating malinaw na mabasa, mga ka-journey. Juan 16:8-13. Sabi dito, "At siya'y pagparito niya ay kanyang susumbatan ang sanlibutan tungkol sa kasalanan at sa katwiran at sa paghatol." So ito po pala ang Espiritu Santo pagdating ng panahon, mga ka-journey, ito yung magpapakilala sa atin patungkol sa mga kasalanan o patungkol sa kung ano ang kalooban ng ating Panginoon na kailangan nating gawin. At sa 13, sabi dito, "Gayunmay, kung siya ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, ang mga ito ang kanyang isasalitain at kanyang ipahahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating." So ito po palang Espiritu ng katotohanan o Espiritu Santo ang siya ring magpapaalala sa atin patungkol sa mga kautusan, kaluhatian ng ating Panginoon na kailangan nating gawin sa sanlibutan ito, at ito rin ang siyang magtuturo sa atin patungkol sa mga bagay na siyang darating sa ating daigdig, mga ka-journey. Batay sa Juan 16:13 na kung saan sinabi po dito, "Ipahahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating." So ibig sabihin, pagka ang Espiritu Santo ang siyang ibabautismo ng Diyos sa atin, ito yung maghahayag patungkol sa mga darating sa ating sanlibutan, patungkol sa mga bagay-bagay na siyang mangyayari sa ating sanlibutan, mga ka-journey. At sa kadagdagan pa po, patungkol pa rin po sa Espiritu Santo.
Kung atin pong babasahin sa Juan 14:26 at Juan 15:26, ganito po ang ating malinaw na mabasa, mga ka-journey. Juan 14:26, sabi dito, datapwat ang mang-aaliw sa makatwid bagay ang Espiritu Santo. Nasusuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat na mga bagay at magpapaalala ng lahat na sa inyo'y aking sinasabi. So sa karagdagan, pagdating ng Espiritu Santo na siyang katotohanan, ito pa rin po yung magpapaalala sa atin patungkol sa mga bagay na itinuro ng ating Panginoon sa kanyang mga hirang na alagad. At sa Juan 15:26, ganito naman ang ating malinaw na mabasa, mga ka-journey. Juan 15:26, sabi dito, datapat pagparito ng mang-aaliw na aking susuguin sa inyo mula sa Ama, sa makatuwid bagay ang Espiritu ng katotohanan na magbubuhat sa Ama ay siyang magpapatotoo sa akin. So, sa pahayag na ito, isa rin sa mga gawain ng Espiritu Santo ang siyang magpapakilala o magpapatotoo patungkol sa kung sino ang bugtong na anak ng Diyos. Yan din po ang isa sa mga kahalagahan ng Espiritu Santo na siyang personal na ibabautismo ng Diyos sa kanyang mga hirang na alagad, sapagkat ito ang siyang magpapatotoo o magpapakilala sa mga tao o sa kanyang mga hinirang patungkol sa bugtong na anak ng Diyos, mga ka-journey. At isa nga sa mga dito, mga ka-journey, sa mga pangyayaring naganap na kung saan mismo isa sa mga alagad sa Mateo 16:13 hanggang 17, ganito po ang ating malinaw na mabasa, mga ka-journey. Sabi po dito, nang dumating nga si Jesus sa mga sakop ng Cesarea ni Filipo, ay tinanong niya sa kanyang mga alagad na sinasabi, ano baga ang sabi ng mga tao kung sino ang anak ng tao? 14, at kanilang sinabi, ang ilan si Juan Bautista, ang ilan si Elias, at ang mga iba si Jeremias o isa sa mga propeta. 15, kanyang sinabi sa kanila, datapwat ano ang sabi niyo kung sino ako? 16, at sumagot si Simon Pedro at sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. 17, at sumagot si Jesus at sa kanya ay sinabi, mapalad ka Simon Barjona, sapagkat hindi ipinahayag sa iyo ito ng laman at ng dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit. So sa pahayag na ito, nakilala ng Apostol Pedro ang bugtong na anak ng Diyos na siya ang Mesiyas, sapagkat ang Ama mismo ang siyang nagpapakilala sa kanya. Subalit dito naman sa sa kalagayan ni Apostol Pablo, mga kapatid, sa unang Pedro 2:10, ganito ang ating malinaw na mabasa, ngunit ang mga ito ay ipinahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu, sapagkat nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay, ang malalalim na bagay ng Diyos. So sa pahayag na ito, sa kalagayan naman ni Apostol Pablo, ayon sa kanyang pahayag sa unang Korinto 2:10, ipinapahayag sa kanya o sa mga hirang ng Diyos ang mga bagay na kailangang mangyari o na kanyang gagawin sa pamamagitan ng Espiritu. At patungkol naman sa kung kailan natin matatanggap ang banal, ang Espiritu Santo. Sa Gawa 2:17-18, ganito po ang ating malinaw na mabasa, mga ka-journey. Sa Gawa 2:17-18, sabi dito, at mangyayari sa mga huling araw, sabi ng Diyos,
na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman, at ang inyong mga anak na lalaki at babae ay manganganghula, at ang inyong mga binata ay mga kakita ng mga pangitain. Ang inyong mga matatanda ay magsisipanaginip ng mga panaginip. 18. O sa aking mga lingkod na lalaki at sa aking mga lingkod na babae, sa mga araw na yaon, ibubuhos ko ang aking espiritu at magsisipanghula sila. So sa pahayag na ito, kung kailan natin matatanggap ang Espiritu Santo na siyang personal na ibabautismo ng Diyos sa panahong kanya itong ibubuhos sa kanyang mga hirang na alagad. Kaya hindi natin ito matsatsansahan kung anong araw o anong buwan o anong taon, sapagkat Diyos lang ang nakakaalam. Walang specific o walang tiyak na oras, araw, linggo o buwan ang kanyang pagbautismo ng Espiritu Santo. Mangyayari at magaganap lang ito pagka loobin na ng Diyos na ito ay kanyang ibubuhos sa kanyang mga hirang na alagad, batay sa Gawa 2:17-18. Kaya sa karagdagang mga tanong patungkol sa pagtanggap ng bautismo ng Espiritu Santo, pwede ba natin itong matanggap kahit wala tayong bautismo ng tubig? Sa isang tanong na ito, para po sa amin, napakahalagang maibahagi namin sa inyo ang wastong kasagutan at siyang katotohanan, batay na rin po sa mga pahayag na siyang nagaganap sa unang siglo na nasa banal na kasulatan, partikularmente sa Bagong Tipan. Sapagkat napakaraming simbahan ngayon ang siyang naghahayag o nagtuturo na kapag wala daw bautismo o walang ritual na bautismo ng tubig ang isang mananampalataya ay hindi makakatanggap ng bautismo ng Espiritu Santo. Kaya idinagdag pa nila bilang pagbigay diin sa kanilang paniniwala na kailangang mabigyan ng ritual na bautismo ng tubig ang isang mananampalataya, sapagkat kung walang ritual na bautismo ng tubig, ito'y hindi makakatanggap ng Espiritu Santo na siyang ibabautismo personal ng bugtong na anak ng Diyos. Kaya ulitin po natin ang isang tanong na napakahalaga para sa amin na ibahagi na sa inyo, mga ka-journey. Lalong-lalo na kayong nasa iba yung mga simbahan. Pwede ba makatanggap ng Espiritu Santo na siyang personal na ibabautismo ng Diyos ang isang mananampalataya o ang kanyang hirang na alagad kahit walang ritual na bautismo ng tubig? Ang sagot po, yes po, pwedeng-pwede. Atin pong basahin ang nakasulat sa Gawa 11. Sa Gawa 11:15 hanggang 17. Ganito po ang ating malinaw na mabasa, mga ka-journey, na isang kaganapan na nangyayari sa unang siglo sa panahon ng pagtuturo at pangangaral ng mga apostoles. Isa nga po nito ay si Apostol Pedro, at ito ay nangyari sa kasagsagan o habang siya ay nangangaral. Gawa 11:15 hanggang 17. Ganito po ang ating malinaw na mabasa, mga ka-journey. Sabi dito, Gawa 11:15-17, at nang ako'y magpasimulang magsalita. Ang nagsabi po nito o ang nagsalita ay si Apostol Pedro. Ay bumaba sa kanila ang Espiritu Santo, na gaya naman ng pagbaba sa atin ng una. 16. At naalala ko ang salita ng Panginoon, kung paanong sinabi niya, tunay na si Juan ay nagbabautismo ng tubig, datapwat kayo'y babautismuhan sa Espiritu Santo. 17.
Kung ibinigay nga sa kanila ng Diyos ang gayon ding kaloob na gaya naman ng kanyang ibinigay sa atin, nang tayo ay nagsisampalataya sa Panginoong Hesukristo, sino baga ako na makahahadlang sa Diyos? So sa pahayag na ito'y malinaw na nagkaroon ng pagtanggap ng Espiritu Santo ang mga mananampalataya sa unang siglo habang si Apostol Pedro ay nangangaral. At habang nangangaral siya at tinanggap ng mga mananampalataya ang Espiritu Santo, kanyang naalala ang sinabi ng bugtong na anak ng Diyos, unang Diyos mismo, na tunay na si Juan na nagbabautismo ng tubig, sapagkat sa kanila ang ibabautismo ay ang Espiritu Santo. Sa pahayag na ito, sa kaganapang ito, binautismuhan pa po ba ng tubig o mayroon po bang kaganapang ritual na bautismo ng tubig ang mga nakatanggap ng Espiritu Santo? Ang sagot, wala na po. Hindi na po nagkaroon ng ritual na bautismo ng tubig ang mga mananampalatayang ito na siyang nakatanggap ng Espiritu Santo. Habang si Apostol Pedro kasama ang kanyang mga kasamahang apostoles o mga ngaral na tinanggap nila o tinanggap ng mga nakikinig sa kanila na mga mananampalataya ang Espiritu Santo. Kaya sa tanong natin kanina, na pwede bang tumanggap o makatanggap ang isang mananampalataya na hirang ng Panginoon ng isang Espiritu Santo kahit walang ritual na bautismo ng tubig? Ang sagot po, oo, pwedeng-pwede. Ito po yung isa sa mga ebidensya. Wala na pong ritual na bautismo na tubig ang ginanap pa sa panahong ito o sa pangyayaring ito. Gawa 11:15-17. Subalit, tunay na nakatanggap ng Espiritu Santo ang mga mananampalataya. At ito nga po ay naalala ni Apostol Pedro ang sinabi ng Panginoon na tunay na si Juan Bautista ay bumabautismo ng tubig, ngunit sa kanila ang ibabautismo ay ang Espiritu Santo. So ang pagtanggap ng Espiritu Santo ng mga mananampalatayang ito ang siyang pagbabautismo ng Espiritu Santo personal ng bugtong na anak ng Diyos. Ngayon, anong sabi ni Apostol Pedro sa Gawa 11:17? Kung sa kanila'y ibinigay o ipinagkaloob ng Diyos ang ipinagkaloob din sa kanila bilang mga apostoles ang pagtanggap ng Espiritu Santo na siyang personal na ibabautismo ng ibabautismo ng Panginoon. Sabi ni Apostol Pedro, sino baga ako upang makahadlang sa Diyos? Wala po tayong karapatang hadlangan ang kalooban at kung ano ang gagawin ng Diyos. Ngayon, para sa mga kaibayo namang simbahan na pilit niyong hinahadlangan ang katotohanan na pwede palang makatanggap ng Espiritu Santo ang mga mananampalataya, lalong-lalo na ang mga hirang na alagad ng Diyos kahit walang ritual na bautismo sa tubig. Ngayon, sa palagay ninyo, natutuwa ba ang Panginoon na lagi niyo siyang hinahadlangan at kayo mismo ang humahadlang at hahadlang sa kanyang mga kalooban at kung ano ang kanyang gustong gawin? Bilang isang mananampalataya na umiibig at nakakakilala at kumilala sa ating Panginoon, isa po yung kalapastangan pagka ang Diyos o ang hari natin ang siyang ating hahadlangan sa kung ano ang kanyang gustong gawin para sa kanyang mga hirang na alagad. Kasi Diyos na yan tapos hahadlangan natin. Isa po yung kalapastangan. Si Apostol San Pedro nga, hindi nga niya hinadlangan Sabi niya, ulitin po natin ang Gawa 11:17, sabi niya. Gawa 11:17, malinaw ang sinabi niya dito. Kung ibinigay nga sa kanila ng Diyos ang gayon ding kaloob na gaya naman ng kanyang ibinigay sa atin,
nang tayo'y nagsisampalataya sa Panginoong Hesukristo, sino baga ako na makahahadlang sa Diyos? Walang sino mang makahahadlang sa Diyos, at wala tayong karapatang humadlang sa Diyos, sapagkat sa Kanya ay walang imposible. Ang lahat ng mga bagay pwedeng-pwede para sa Kanya, posible lahat sa Kanya. Lucas 1:37. Bakit posible sa Kanya? Sapagkat ang lahat ng kapangyarihan, ilalim sa langit, ibabaw sa lupa, lupang itong ating inaapakan, ating kinatatayuan, ating buhayan, lahat ng kapangyarihan ay nasa Kanya na eh. Mateo 28:18, ganito ang ating malinaw na mabasa, mga ka-journey. Hindi tayo makakahadlang sa kung ano ang gustong gawin ng Diyos. At lumapit si Jesus sa kanila at sa Kanya'y kinausap at sinasabi, ang lahat ng kapamalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Lahat na ng kapamalaan, ipinagkaloob at ibinigay na sa Kanya, sa ilalim ng langit at sa ibabaw ng lupa. Kaya pwedeng-pwede, kayang-kaya po niyang magbautismo ng Espiritu Santo kahit wala ng initiation o ritual act of water baptism ang isang mananampalataya, kasi nga Diyos siya eh. Walang imposible. He is omnipotent, omnipresent, infinite, and the most powerful, mga ka-journey. Kaya't kung kayo mga kaibayo naming simbahan ngayon, pilit nyong hahadlangan itong kalooban ng Diyos, ay mangyari niyan. Mas may alam pa kayo kay Apostol Pedro. At ang nakapagbigay lalapan niyan, mas gusto nyo pang maging Diyos, kasi ang gustong gawin ng Diyos o ang kalooban ng Diyos, ayaw ninyong tanggapin at sundin. Subalit, ang pahayag na ito'y malinaw, mga ka-journey. Isang kaganapang nangyayari sa unang siglo, sa panahon ng pangangaral at pagtuturo ng mga apostolis, sa pungan nito ay si Apostol Pedro, na talagang nangyari at naganap ang isang pagbabautismo ng Espiritu Santo na siyang personal na ibabautismo ng Panginoon sa kanyang mga hirang na alagad. At walang sino mang makakahadlang sa kanya, sapagkat siya ang Diyos sa lahat ng mga tao sa buong sanlibutan, at siya ang Diyos sa langit at sa lupa at sa sanlibutan, mga ka-journey. Sa karagdagan, sa Juan 20:22, ganito po ang ating malinaw na mabasa, mga ka-journey. Dito'y isa na namang uri ng kaganapan na ang personal na gumawa nito ay ang bugtong anak ng Diyos po talaga. Juan 20:22. Sabi niya, at nang nagsabi niya ito, sila'y hiningahan niya at sa kanila'y sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Hiningahan ng bugtong na anak ng Diyos ang kanyang mga hirang na alagad, at sa kanila'y sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ngayon, sa kaganapang ito, binautismohan pa ba o nagkaroon pa ba ng ritual na bautismo ng tubig? Ang sagot, wala na po. Hindi na po sila binautismohan ng tubig. At kahit hindi na sila binautismohan pa ng tubig, nangyari na natanggap at tinanggap nila ang Espiritu Santo, kasi nga po Diyos na yung nagbigay. Kaya pagka Diyos ang nagbigay sa atin ng isang bagay, ang ating dapat gawin dyan ay tanggapin natin ng taos-puso. Sundin natin ng taos-puso, mga ka-journey. Kaya uulitin ko po, para sa mga kaibayong simbahan namin na talagang pilit kayong humahadlang sa mga plano, gawain, at sa mga kalooban ng Diyos na siyang kagalakan para sa atin, na hindi pwedeng makatanggap ng Espiritu Santo ang mga mananampalataya kasi sila'y hindi magkakaroon ng ritual na bautismo ng tubig. Mula ngayon,
kayo'y mag-isip-isip talaga ng mabuti. Pag-igihan ninyo ang pagsusuri at pag-aaral sa isang uri ng katotohanan ito, mga ka-journey. Kasi kung ipipilit ninyo ang inyong mga paniniwala at pananampalataya na hindi pwedeng makatanggap ng Espiritu Santo ang mga mananampalataya pagka sila hindi magkaroon ng ritual na bautismo ng tubig, para na ring sinabi ninyo na Panginoon, hindi ka pwedeng magbautismo ng Espiritu Santo sapagkat hindi pa sila nabautismohan ng ritual na bautismo ng tubig. Parang gano'n lang din ang inyong sinasabi. Mangyari yan pagkaharap ninyong personal ang bugtong na ng Diyos. Pagka ang bugtong na ng Diyos, gagawin na yung kanyang gawain na isang special na gawain na magbabautismo siya ng Espiritu Santo. Ang mangyari niyan, pagka makita niyo sa personal, sabihin niyo, teka muna, Panginoon. Hindi pa sila nabinyagan o hindi pa sila nagawa ng ritual na bautismo ng tubig. Mamaya na. So, mangyari niyan, ganyan siguro ang inyong sasabihin sa Panginoon natin. Mga ka-journey. Kaya, dito po sa ating programa, Livestream Journey to True Religion, amin pong sisikapan at pinag-iibayuhang maibahagi sa inyo ang mga katotohanan talagang ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Sapagkat ang katotohanan ito ay walang sino man sa atin ang may karapatang humadlang sa isang kalooban ng Panginoon na siyang kanyang gagawin para sa kanyang mga alagad, mga ka-journey. Wala po tayong karapatan. At kahit ano pa din po ang ating paghahadlang, hindi tayo makahadlang. Si Apostol Pedro nga sinabi niya, kung sa kanila'y ibinigay ang gaya ng ibinigay sa atin nung tayo ay nagsisampalataya kay Panginoong Hesukristo, sino baga ako para makahadlang sa Diyos? Sinabi niya, sino baga siya para hahadlang? Uhahadlangan niya ang Diyos. Si Apostol Pedro na nga mismo ang siya nagsabi. Kaya mga ka-journey, kailangan na sa panahong ito, nitong mga huling mga araw, lalong-lalo na sa mga kaibayo naming mga simbahan, na hindi pa talaga nakakaalam nito o sa mga nakakaalam ngunit ayaw lang tanggapin ang katotohanan ito, maghunos dili po kayo sapagkat para na rin kinalaban ninyo ang Panginoon. Hindi kami ang inyong kinalaban hindi ang simbahang ito, ang iglesyang ito, ang hinirang na bayan na iligtas at napainumbalik ang inyong kinakalaban, kundi ang Diyos mismo ang inyong kinalaban. Pagka ayaw niyong tanggapin at sundin ang katotohanan ito. Kasi ang aral na ito, ang gawain ito, ang kaloobang ito, Diyos mismo ang siyang gumawa. At ito po ang siyang kalooban ng Panginoon. Hindi lang po ito kalooban namin, mga ka-journey. Ngayon, yamang pwede po palang makatanggap ang mga mananampalataya ng Diyos ng Espiritu Santo na siyang personal na ibabautismo ng Panginoon sa kanyang mga alagad na kahit wala na pong ritual na bautismo ng tubig. Sa panahon natin ngayon, nitong mga huling mga araw, mga ka-journey, gaano kahalaga at kaimportante ang tayo'y magkaisa o lahat ng mga simbahan, hindi lang sa ating bansa, pati na rin po sa buong daigdig, universal, ang magkaisa tayo sa bautismo ng Espiritu Santo bilang mananampalataya sa ating Panginoon. Gaano ito kaimportante, gaano ito kahalaga, mga ka-journey, para sa lahat ng mga simbahan, para sa lahat ng mga mananampalataya. Sa usaping ito, napaka-importante at napakahalaga na tayo po ay magkakaisa sa isang uri ng bautismo na ito, bautismo ng Espiritu Santo,
na siyang ibabautismo personal ng bugtong na anak ng Diyos, sapagkat sa Efeso 4:5, kung uumpisahan po natin sa 3, ayon sa pahayag ni Apostol Pablo nang siya ay mangaral sa lugar ng Efeso, ganito po ang ating malinaw na mabasa. Mga ka-journey, Efeso 4:3 hanggang 5. Dito natin mapag-alaman kung gaano talaga kahalaga na magkaisa tayo nitong bautismo na ito. Efeso 3:4 hanggang 5, napagsakitan ninyong ingatan ang pakikipagkaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. So dito po, itong Espiritu, kailangan pagsisikapan natin at pag-ingatan nating magkakaisa tayo. Bakit? Sapagkat ito yung tali ng kapayapaan. Sa Efeso 4:3, tali po pala ito. Marami pa naman po tayo ngayong naghahangad at minimithi natin ang kapayapaan na kahit sa panaginip ay pinapangarap natin na magkaroon tayo ng kapayapaan. Pero dito po pala, ang isa sa mga tali ng kapayapaan ay itong Espiritu Santo na siyang ibabautismo ng Diyos para po sa atin. 4. May isang katawan at isang espiritu, gaya naman ng pagkatawag sa inyo sa isang pag-asa ng pagtawag sa inyo. 5. Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. Sa pahayag na ito, malinaw na isang bautismo para sa lahat ng mga mananampalataya. Sa banal na kasulatan, partikular na sa Bagong Tipan, may mga nabanggit at binanggit dyan na mga uri ng mga bautismo. Isa na riyan, bautismo ng tubig at bautismo ng Espiritu Santo. At may iba pa. Ngayon, kung nitong mga huling araw, kung ipagpapatuloy pa rin po natin ang ritual na bautismo ng tubig, at saka sundin at gawin din natin ang bautismo ng Espiritu Santo, ilang bautismo na yan? 2. Yan palang 2 na eh. Pero anong sabi na po San Pablo? Isang bautismo. Hindi 2 eh. Isang bautismo. Isang bautismo ang siyang dapat at kailangang tanggapin at sundin ng lahat ng mga mananampalataya ng Diyos sa buong daigdig. Iisa na lang talaga, mga ka-journey. Malinaw na inihayag na Apostol Pablo. Hindi po ito haka-haka lang o gawa-gawa lang. Talagang inihayag po ito ni Apostol Pablo, mga ka-journey, sa Efeso 4:5. Kaya, sa pahayag na ito, mga ka-journey, na ang bugtong na anak ng Diyos ang siyang daan, katotohanan at buhay, Juan 14:6, at siya rin ang siyang personal na magbabautismo ng Espiritu Santo sa Juan 1:33-34 sa binasa na natin kanina. Nitong mga huling mga araw, napakahalaga at napakakailangan nating sundin, tanggapin at pagkaisahan na mai-apply ng lahat ng mga simbahan ngayon sa buong daigdig itong bautismo ng Espiritu Santo. Sapagkat ito yung kalooban ng Panginoon para sa ating pagkakaisa. Sa realidad ngayon, maraming nagpapatuloy sa paggawa ng ritual na bautismo ng tubig sa pamamagitan ng ritual ng sprinkling, pouring at immersion
Subalit nakakalungkot, nakita natin ngayon walang pagkakaisa eh. Kanya-kanya, bahabahagi. Ang napakasakla pa niya, nakakalungkot. Walang kapayapaan sa pagitan ng mga nagpapatuloy sa ritual na bautismo ng tubig, sapagkat sila mismo'y nagbabangayan, nagsisiraan, naglalaitan, nagmumurahan, yung minsan pa nga nauuwi sa pagkitil ng buhay ng isang mananampalataya. Yan ang nakakalungkot. Hindi naman yan kalooban ng Panginoon. Hindi naman yan ay ang siyang ikasasaya ng Panginoon. Yan ang nakakalungkot sa realidad ngayon sa lahat ng mga nagpapatuloy sa ritual na bautismo ng tubig. Kayo mismo sa mga kaibayong simbahan. Ito, totoo talaga ito, tunay ito, sapagkat kami mismo ang siyang naging saksi na wala talagang pagkakaisa dyan. Kaya sa sinabi ni Apostol Pablo na isang bautismo na kailangan natin sundin, gawin at mai-apply ng lahat ng mga simbahan, wala na po yung iba, kundi ang bautismo ng Espiritu Santo na siyang personal na ibabautismo ng Panginoon mismo, sapagkat ito talaga yung kanyang kalooban na magkaroon tayo ng pagkakaisa. Idinalangin niya Juan 17, 21, 22, 23, ganito po ang ating malinaw na mabasa mga ka-journey. Ang bugtong na anak ng Diyos Ama mismo ang siyang dumalangin sa kanyang Ama na gaya nila sila'y magkakaisa, maging tayo din magkakaisa. Sabi dito, Juan 17, 21 hanggang 23. Sabi dito, upang silang lahat ay maging isa na gaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo, na sila na may sumaatin, upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. 22. At ang kalulhatiang sa akin ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila upang sila'y maging isa, na gaya naman natin na iisa. 23. Ako'y sa kanila at ikaw ay sa akin, upang sila'y malubos na sa pagkakaisa, upang makilala ng sanlibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo at sila'y iyong iniibig na gaya ko na iniibig mo. So kalooban po talaga ng Panginoon na magkaroon ng pagkakaisa. Kaya isa sa mga panimulang hakbang na kailangang dapat gawin ng lahat ng mga simbahan, dito pa lang po sa isang uri ng bautismo na inihayag ni Apostol Pablo sa Efeso 4:5, kailangan magkaisa na po tayo dito. At walang ibang bautismo na kailangan at napakahalagang pagkaisahan nating sundin at tanggapin, kundi ang bautismo ng Espiritu Santo na espesyal po talaga, na ang bugtong na anak mismo ang siyang magbabautismo neto sa kanyang mga hirang na alagad. Kaya sa mga ka-journey natin ngayon, nitong paksang ating pinag-uusapan, nawa sana'y kung ano man ang inyong maging katanungan, pwede niyo kami sundan o kumemento kayo. Baka nahihiya po kayong tumawag sa ating cell number 0938-1400-669. Mangyari lang, kumomento kayo sa ating official Facebook page, Journey to True Religion. At pagka matingnan po namin yan, na mayroon po kayong mga tanong, bibigyan po namin yan ng agarang sagot sa ating susunod na live stream. O di kaya sa aming YouTube channel, Journey to True Religion. Sa mga hindi pa po nakapag-follow, like, and share dyan, please follow, like, and share. At sa ating YouTube channel, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe and click na rin po the notification bell para lagi po kayong updated sa mga live videos natin mga ka-journey. Lalong-lalo na sa mga mahal nating kapatid sa iglesyang ito. At sa ngayon ay maraming salamat po sa inyong pakikinig. Purihin po natin ang ating Panginoon sa kanyang sariling bagong pangalan, ang ating mahal na punong ministro Santo Papa Paulino Ungkuy Zamora Agapay, kasama ang kanyang pinagkaisang dibdib, ang ating butihing ina, reyna ng ating kaharian,
Lilia Anyag Agapay at sa kanyang lahing makadiyos, Agapay family. At sa ating tanong para sa panglabing 22 tanong mga ka-journey, ito na po yun. Sabi itong tanong natin, with which a system of Indian philosophy is a cappella associated? Ulitin ko po para sa pang-22 tanong natin sa ating pa-premyo. With which a system of Indian philosophy is a cappella associated? Nangyari lang, naipadala po ninyo ang inyong tamang sagot sa ating numero 0909-5642-497 at ang tamang sagot po niyan ay aming i-anunsyo sa susunod nating live stream sa susunod na linggo. Atin pong pinasasalamatan ang mga nakijoin sa atin through Facebook Live. Violi Agapay watching, sa inyo po yung lahat dyan. Sa Kalakang Maynila, sa Caloocan, lalong-lalo po San Jose del Monte, Bulacan, magandang gabi po. Elvera Gandamon Tawi watching, Adila Tumagna Humilid watching from Marbon, Talacogon, Agusan del Sur. Gampia gabi, reklaman nyo rin Talacogon, di Marbon. Hinaot nga na anay makalusot dahil, reminder dahil ni, upahibalo sa ato ang mga kuhan, ato ang mga kaigsunan nga ang ato nga assembly. Karon nagyong Domingo pohon 28, 29, 30. So hinaot nga makatambong ta mga igsoon higala alang sa ato ang kausahang mga katuyuan sa ato nga Ginoo bag-ungalan Santo Papa Paulino Ungkoy Zamora Agapay, panggobyerno sa Dios para ato gyud nga masabtan tiunay og unsay katuyuan sa ato nga Ginoo kung ngano nga gipili gyud ta niya nining kalibutan. Importante gyud na mga kaigsunan nato mga pinili nga ato yung masabtan mahibal-an kung nganong gipili ta sa atong Ginoo nining kalibutan. Pinaagi na sa nga bag-ungalan Santo Papa Paulino Ungkoy Zamora Agapay naot nga magkita-kita ta dinhi sa ato nga distrito tipo barangay Sikayab Maigsoon Maygala. Unya ato usab nga gipasalamatan Kasmir Lumansi sa Tunggo, Riniuglaunan rin Tunggo, Gumpia Gabi, di Naglumanse family. Mani dalaygon ang bag-ungalan sa Dios, Halang Domineso Santo Papa Paulino Ungkoy Zamora Agapay watching from Saudi Arabia. Uy, good evening na sa imo diha sister. Ampings diha sa imo nga pagpanarbaho. Unya, of course, Nana Dailinda Agapay, purihin ang dakilang Dios at sa kanyang sariling bagong pangalan, Santo Papa Saint Pope Paulino Ungkoy Zamora Agapay, Revelation 3:12, Isaiah 62:2, Isaiah 52:6. Amen. Amen mga salamat. And of course, Kaagapay TV watching. And Ardelin Umpok watching. Alma Agapay Lakaya, purihin ang dakilang Panginoon sa kanyang bagong pangalan, Santo Papa Paulino Ungkoy Zamora Agapay, Revelation 3:12, Isaiah 62:2, Isaiah 52:6. Amen. Joy Borja watching, John Fer J Anyag watching, and of course, Journey to True Religion, send stars to let this creator know you like this content mga ka-journey. Para malaman din natin kung nagustuhan ba din ninyo ang ating mga content sa ating live stream Journey to True Religion sa mga taga-Ipil at sa kinindang Artilim. So Foso, Anya, Gumapit, Gampia, Gabi, Rinyog, Launan din. Bunamon, hanggang dito na lang po muna tayo hanggang sa susunod nating live stream. Napaka maligayang bati po sa ating lahat at napaka mapagpalang buhay po sa ating lahat ang mga ka-journey.